Sa ginagawa po ng pamahalaan para maayudahan po ang ating transport sector, lalo tigit ito mga transport workers natin. Ricky Rivera po. At Lindon Plantilla. At kayo po ay nakikinig dito sa pinalakas, pinabago, Pinapogi. na Everything for Good. Yeah, EFG. Yan, pagkatapos po ng ating pagninay-ninay sa Holy Week, ito naman po, talakayin natin yung mga may init na issue, lalo tigit ito pong nagbungang, hindi naman krisis, siguro challenge sa ating bansa dahil nga dyan sa gera sa Middle East, no, yung US-Iran war na ngayon ay nasa ceasefire for 2 weeks. So siguro bago natin simulan at may mga interviews tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos mahabagin, maraming salamat po sa inyo. Kami po ay nagpupulit at papasalamat sa inyong magandang pangalan, o Panginoon. Panginoon, kung kami po ay nakakasala bilang mga individual, bilang mga Pilipino at bilang bansa, kayo po magpatawad. Panginoon, itinataas po namin ang ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos, 10 kanyang mga gabinete at mga lingkod bayan sa ating burokrasya. Naman po ngayon ay magkaroon po sila ng malasakit at bisyon. Gabayan mo po sila, o Panginoon, upang sa gayon ay magkaroon sila at mag-implement ng mga polisiya na ikagaganda po ng aming bansa. Panginoon din, basbasan mo rin po ang mga miyembro ng private sector upang sa gayon ay makapagtulungan sila sa ating pamahalaan, upang sa gayon ay itong krisis na ito ay maging magaang para sa ating mamamayan, lalo tigit sa mga balo, sa mga mahihirap at mga iba pang mga sektor po ng ating lipunan na ngayon po ay nakadarama po, no, ng challenges, nakadarama ng kahirapan. Panginoon din, itaas mo po ang aming mga taga-media, lalo tigit ito sa Radio Veritas, na maging kasangkapan kami ng inyong banal na pangalan, 10 na rin po ng pamahalaan upang maipa-communicate po namin sa aming taong bayan na panahon po ito ng sama-sama at pagkakaisa, hindi po ng pagkawatak-watak. Umaasa po kami, Panginoon, na sa mga panalangin ito ay pagbibigyan mo po kami sa ngalan ng ating Panginoong Hesus. Amen at amen. Amen. Okay, maganda yung sinabi ng ating Pangulo, ha? Magkakaroon po ng ayuda, simula po yan by next week, no? Sapagkat kung hindi, marami mga eksperto nagsasabi na baka magkaroon tayo ng transport collapse. So, tingin ko naman, sa ganang akin, dito batay doon sa pagtataya ko sa sitwasyon ngayon, hindi naman tayo magkakaroon ng problema sa supply. Sapagkat yung ating supply po ay nagawan po ng paraan ng ating Department of Foreign Affairs. May paparating, may nabili, at siguro parang yan model ngayon dadali sa atin niya. So, ang problema ho natin, mawalan niya, meron talaga tayong problema ho natin kasi nandun hovering between $90 to $98 per barrel pa rin sa global markets. Alam niyo, binibili ho natin yan dun sa inaangkat ho kasi yan yung lahat ng ating mga produktong petrolyo. So, nangyayari ho yan, talagang nasa dikta ho tayo nung global market. So, kaya tis. Tayo na naniniwala tayo sa Pilipino, we're resilient. Meron ho tayong kasabihan di ba? Yung kumot mo, maiksi. Anong gagawin mo? Di sabayan mo. Bili ka ng bago. Bili ka ng bago, mas malaki. Mas malaki. Pero kung wala kang pambili, anong gagawin mo? Di tis-tis. Tis mo ng konti, di ba? Pagka siya yung panyo. Yes, correct. Ilagay mo na sa mukha. Kung meron kang bonus, di ba? Dahil maganda yung performance mo, di may pambili ka na ng mas malaki-laking kumot. Yung bonus mo, bigay mo sa akin. Correct. Para tumakbo ang ekonomiya ng Pilipino. Okay. At ang ating pamahalaan naman ay hindi ho nagkukulang Nandyan ho yung malasakit. In fact, yung ayuda sa ating mga transport workers patuloy po yan na binibigay. Lalo tigit sa pamumuno ng ating kagalang-galang na kalihim ng DSWD, si Rex. Tagal na nating kaibigan yan, si Rex Gatchalian, no? At tignan natin, ako interesado ako paano ginagawa tong ayudang ito Alamin natin ngayon, update kay ASEC nasa kabilang linya po, walang hibit kundi ang ating kagalang-galang na Assistant Secretary po, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Tignan natin kung paano nila dinidistribute yung ating kaperahan dun sa mga affected sectors. Nasa kabilang linya po si Assistant Secretary Irene Dumlao. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga, Ricky and Lindon. Magandang umaga din po sa lahat ng susubaybayan ng inyong programa. Okay po. Base po sa pagtataya natin, 20 plus thousand trike drivers na po daw ang
nabiyayaan dito po sa ayuda natin sa mga transport workers? Actually po, mula po nung nag-umpisa tayo sa pamamahagi ng tulong sa mga drivers, hindi lamang po sa mga tricycle drivers, pero gayon din sa mga jeepney drivers, TNBS drivers, MC taxi, gayon din mga service delivery riders. Ang nabigyan na po natin ng 5,000 pisong cash relief assistance ay nasa mahigit 478,000 na po na Wow. drivers. Halos That's within the Kasampan ng national, yes, kalahating that's milyon. within the national, that's within the national capital region and cities outside Metro Manila. Hindi pa po natin na nasuserve yung mga drivers in municipalities outside Metro Manila, but we're moving towards that phase. So, From this 400 number, po. ang nabigyan na- Yes po. Yes. Doon po sa From this 400 number po, Yeah po. Go ahead. sorry. From this number, nasa mahigit 2.3 billion pesos na po ang nailaan ng ating pamahalaan para sa mga drivers po na yan. Doon po sa kalahating milyon na po ito, individuals po yan, ano? Hindi po families, no? Individuals. So, kung ita-times 5 mo yan, almost 1 million na nakikinabang. No? 2 million, no? Tama 2 po. million Filipinos na Tama po. po. Malaking And bagay yan. nagpapatuloy pa rin po tayo. Opo, kasi yung ayuda na yan, pupunta ho doon sa ekonomiya natin. Papambili na ng bigas eh. Pati ng mga essentials. That's correct. Pero mas Opo, maganda itong natipid cash nila. relief assistance natin is actually a stimulus. Diba, it's a stimulus to keep the local markets alive and to keep Correct. the people on the streets. Kasi kung wala rin naman pong kikitain o wala rin pambili na ng gasolina itong ating pong mga drivers, they'd rather not serve the public. At ang mangyayari po niyan, magsasuffer din yung mga nagtatrabaho po sa iba't ibang mga sektor. So they'd rather not go to work na rin dahil wala naman na pong transport services. So again, it's really a stimuli to make markets alive. Kaya nga ho, kagalang-galang at kahanga-hanga itong programa ninyo. Ma'am, paano ho ba ang proseso niyan? Sino ang nagbibigay ho sa inyo na listahan? At paano ho nyo na-authenticate na ito pong mga to talagang tricycle driver dun sa lugar o rider o jeepney driver o ano pa man? Paano ho ba ang sistemang ginagawa po natin? Okay. Yung pong mga tricycle drivers, ang listahan po yan ay nanggagaling sa mga local government units. At ang mga LGUs, kinukuha po nila yan sa kanilang mga transport regulatory units. Kasi po yung mga tricycle drivers, sa LGU kumukuha ng prangkisa o ng permiso para makapagbiyahe sa kanila-kanila pong mga lugar. Samantala, yung namang pong mga TNBS, Yes jeepney po. drivers, kayo din po yung MC taxi at mga service delivery riders, LTFRB naman po ang nagsusumite sa DSWD ng listahan. At yung listahan na yan ay nagagaling din po sa mga JODA, sa mga TNC, sa mga transport network companies. So yan po ay isinusumite sa DSWD at nagsasagawa tayo ng cross-matching at deduplication process. Ito ay upang matiyak na walang magdodoble-doble ng mga drivers. Kaya nga hinihingi namin yung mga first date at saka mga middle name kasi posible po na may magkakapangalan at na-establish po natin na unique drivers po kapag kumpleto yung kanilang impormasyon. Kasi hindi naman po magkapangalan at magkapareho pa ng kanilang birthday. So, after po natin ma-clean yung list, that's the time that we do the payouts. Yung mga listahan po na isinusumite sa atin ng LGU at ng LTFRB, sinucertify po nila yan na yan po ay mga drivers. Okay. So, once we have the clean list, magsasagawa na tayo ng payout, and then these drivers are required to be physically present. Sila po mismo ang tatanggap ng kanilang ayuda, and ipopresenta po nila ang kanilang valid driver's license. Okay. Assistant Secretary, ano po ba? So, maganda ho yung prosesong ginawa po natin, ano? At least may triple authentication, no? Conditional po ba yung ayuda natin? Ibig sabihin, kapag binigyan natin, kinakailangan sila ay mamasada. Well, it comes with no conditions. No, yung pong ating financial assistance ay buo po nilang tatanggapin yan at wala naman pong hinihingi na kapalit ang ating pong departamento. Ang ano lang talaga natin,
lagi natin paalala sa kanila, gamitin po na matustusan yung mga pangunahing pangangailangan po nila at ng kanilang pamilya. Okay. Yun pong mga ibang mga drivers nga kasi na nakausap natin, sabi nila noong bago pa magkaroon ng krisis, ang mga naiuwi nila sa kanilang mga pamilya nasa 700 to 800 pesos. Pero dahil nung tumaas ang presyo ng petrolyo, ang naiuwi nila ay half of it, or sometimes less than half, at minsan negative pa nga po. Kaya tayo naman tiwala na magagamit itong 5,000 piso sa pangangailangan po nila. Opo. So, ni-roll out na po natin yung sa NCR, pati mga urban areas. Doon ba sa mga munisipyo ay magkakaroon din po tayo ng ayuda dyan? Definitely. Magkakaroon po tayo niyan. And within the month of April 3 po. Hintay lang po natin na may sa Pinay, yung po mga listahan from the different municipalities. Oo. Sa BARM mo, sa BARM? Well, kasama po ang BARM doon sa region na makatanggap din po nga nitong financial assistance. Again, we're dependent lang on the submission of the list of drivers. Narinig ko po yung isang panayam po dito sa ating kaibigan si Rex dahil nung nagkaroon ng konting issue yan tungkol doon sa database yata. Mukhang may mga ride sa ngayon nung sa report na mga nabasa ko, may mga ride-hailing companies daw na hindi binigay yung kumbaga yung totoong listahan nila. Ang binigay bloated. Ito po daw Grab, ano ba yan? Move It ba yan? Tapos yung pinangalanan po ng ating kagalang-galang na kalihim. Ano bang ginagawa ho natin? May magkakaroon ho ba ng investigasyon tungkol dun sa tatlo na yan? Kasi dapat kung sila lang ang tatlo, dapat sila ang imbestigahan, Hindi yung buo kasi baka maapektuhan ng public trust dyan sa TNBS, bahagi na ho yan talaga ng pillars na ho yan ng mobility natin. Yeah, actually, ganito po ang nangyari dyan. Nung nag-umpisa po tayong mag-payout sa National Capital Region, marami pong mga drivers mula nga po sa TNBS, MC Taxi at Service Delivery ang nag-express po ng kanila pong frustration, mga hinaing nila, na hindi nga daw po sila nailista o naipasama doon sa mga drivers na tatanggap nitong cash relief assistance. So doon sa mga help desk na kung saan nga po nakita natin na marami yung gusto pong magpadagdag doon sa listahan. So kami, si Secretary Rex Gatchalian po, tinanong itong mga organisasyon, itong mga asosasyon po ng mga drivers, at nalaman po natin na marami po ang hindi po na mga on-board ba, yung tawag nila mga on-board, yung mga drivers na hindi po naisumite sa DSWD. Marami din po yung mga drivers na tinatawag natin na multi-appers na sa isang kumpanya and then abubiyahe rin po sa kabilang kumpanya. So ito mga issues na Department of Transportation and the LTFRB. Sa punto po ng pagsasaayos ng transport sector, we leave it to the DOTR. Sa DSWD po, ang aming focus ay nabigyan ng tulong ito pong mga drivers. So kung ano man po yung status ng kanila pong registrasyon ay hindi po namin yan tinitignan. Ang mahalaga po, since sila ay affected drivers, sila ay mabahaginan po ng tulong. We just came into the issue because na-discover po namin based on our conversation with the drivers, but then yan ay ibigay na po natin sa DOTR to settle. Actually, Assistant Secretary, papasalamat kami sa inyo sapagkat kung hindi dahil sa inyo, hindi na-booking na may mga kolorum pala ng mga rider, etc. Pati may mga kumpanya ka pala na katulad niyang mga pinangalanan ng ating kagalang-galang na kalihim, gumagawa pala ng ganyan. Asek, meron ba kayong programang pang-ayuda dun sa mga jeepney operator na pansamantalang titigil muna sa kanilang pasada?
Sorry, pakiulit po, naputol po yung linya. Ayos po. Meron po ba kayong programa? Kasi ito pong mga, yung mga nakaraan ito yung mga talagang nagpa-apply muna, no? Pero meron po talagang parang medyo matagalang Kinapos tumigil o tinapos nila yung... Kinapos. Oo, yung kanilang pamamasada. Meron po ba kayong programa para sa kanila doon sa mga jeepney drivers na Kaya yan? sa pamilya nila, gaya ng mga sayake, ganun, pwede sila doon. Opo. Actually, ang assistance to individuals in crisis situation naman po, kung saan kinuha nga natin itong cash relief assistance for the drivers. Pintong, bukas po yan sa lahat po ng sektor na nakakaranas ng crisis o ng emergency. Ang assistance to individuals in crisis situation po kasi is a social safety net na nagka-caution po ng impact ng adverse shocks of a crisis or an emergency. So, mahalaga po dyan, magtungo yung pong mga beneficiaries o mga clients sa ating pong mga crisis intervention unit para po ma-assess ng ating pong mga social workers at malaman natin kung ano po yung kaukulang tulong na maaari natin may ipaabot. Kasi po pwede naman po na the assistance could come in the form of a social assistance or immediate assistance, or pwede rin naman po yung mga long-term or resilience making ng mga activities or mga programa kagaya nga po ng Sustainable Livelihood Program or Cash for Work. Okay. Very last na lang po, ma'am. Yung sa mga bus driver, kasi nabalitaan ho namin na karamihan ho sila kanila ay arawan at mga 70% na raw ho ng mga bus firms na natigit itong mga city buses ang nag-cease na ng operations. So ibig sabihin wala silang kita dahil arawan nga. So mag-extend ho ba tayo ng ayuda rin ho sa kanila o may mga nakatanggap na ho ba sa kanila dun sa bus sector? Yeah, actually yung mga bus operators and drivers nakatanggap na rin po ng assistance, I understand, from the Department of Transportation naman po. Merong fuel subsidy na ibinahagi po ang Department of Transportation at ang LTFRB. Nakita niyo po tulong-tulong kasi ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan doon natin sa binuo ng Pangulong Marcos Jr. na committee, yung tinatawag natin na uplift, yung para sa livelihood, industry, food and transportation. Iba't ibang ahensya po ng pamahalaan ang nagtutulong-tulong para mabahaginan natin ng assistance ang iba't ibang sektor sa ating pong lipunan. Oo, so sa DOTR po yun sa DSWD malamang ho may ganun din kasi may batas ho doon, di ba? Actually, ang bus operator nga po at mga drivers ang in charge po sa kanila ay ang Department of Transportation. Okay. So iba pala yun. Iba pa yun Iba sa pa ginagawa yun. na. Ma'am, baka may gusto Yes, pa yung that's sabihin, different. ma'am. Alam niyo po, di ba, in the previous fuel subsidy programs, lagi pong mga operators ang nababahagi ng tulong. Kaya nga, this is the first time, sabi namin na meron na tayong nabubuo na database para sa mga drivers. Kasi ngayon lang po natin talaga nababahagi ng tulong itong mga drivers. Sa DSWD kasi, we don't look at them as drivers per se, but actually as individuals in crisis situation. Sila yung pinaka-apektado ng patuloy na pagtaas ng petrolyo. Ma'am, ito may mga kayo upcoming activities po ba ang departamento sa mga susunod na araw bukod sa cash assistance relief project? Actually, ang tinitingnan talaga natin yan, two phases. First is the response phase, second is the resilience building phase. So dito sa response phase, yung mga immediate assistance kagaya ng cash relief assistance, ang ating pong ibinabahagi. But sabi ko nga po, we're also looking at the long-term solution. Kagaya ng mapag-provide natin ng Sustainable Livelihood Program or Cash for Work. Kasi mahalaga po na sa DSWD at least, na matulungan nga po natin na makakope itong mga vulnerable sectors. But at the same time, we also empower them so that they'd not be dependent on financial aids, but also they'd be able to work on their own from the capacity building activities and the assistance that we are extending. Okay, pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos, Assistant Secretary Irene Dumlao. Salamat At po. siyempre yung ating kaibigan si DSWD Secretary Rex Gatchalian. No, maganda ho ang ginagawa niyo para sa ating taong bayan. At ito po ay makakatulong ho sa lahat sa atin. Maraming salamat po sa inyo, Assistant Secretary. Maraming salamat din po at
patuloy niyo po sanang suportahan ang DSWD para sa patuloy nating pag-provide ng assistance sa ating pong mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat. Maraming morning po. salamat. Salamat po. Maraming salamat. Ayan, maganda, mga kapanalig, At least, itong Sabado morning, maganda ang napapakinggan natin mga balita. May good vibes kagad. Di pati yan ang kailangan makita ng taong bayan, kumikilos. Totoo. Di ba? Oo. Yung ating mga lingkod bayan, hindi yung nakaupo lang, walang ginagawa. Di ba? Katulad nitong agricultural secretary natin, no? Si Kiko. Kiko, gising, mag-party-party, no? Yung mga gulay dyan sa Benguet at sa La Trinidad, nabubulok na, ginagawa na ng fertilizer ng mga farmer. Baka naman pwede ka makiusap dyan sa mga kaibigan na magpadala ng truck doon, bilhin nyo na, no, kahit paano para at least ma-recommend lang nila yung kanilang kapital, di ba? Tapos ibenta rito sa NCR, para mas mura yung gulay. Hindi nyo ginagawa. Kiko, ano ka ba? Tagal mo na dyan. So,